kung merong warrant of arrest, enough na yun na makapasok yung pulis sa loob. Subalit, kailangan lang na may protocol. Sa nakita po ng NAPOLCOM doon sa video footages, lumalabas naman na nakarestrain yung mga pulis nga. Sila yung ni-water cannon, sila yung napagbuhatan ng kamay kasi nga kahit na ating dating Pangulo sinabi nga na pwede talagang makapasok kasi may warrant of arrest. Nangangahulugan po na yung mga kinaukulan din nagkakasundo na talagang pwede pumasok sa loob. Kaya lang po siguro napilitan pumasok kasi pinigilan sila. May sapat na basehan at walang pagmamalabis ang mga pulis. Ito ang iginiit ng Philippine National Police sa ginawang raid noong buwan ng Hunyo sa properties ng Kingdom of Jesus Christ para isilbi ang warrant of arrest laban kay Apollo Kibuloy at ilang co-accused nito. Sa pagdinig ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs hinggil sa umano'y paggamit ng pulisya na excessive force sa KOJC raid, sinabi ng National Police Commission na NAPOLCOM na legal ang kanilang operasyon at sabay-sabay nilang nilusob ang iba't ibang property ng grupo ni Kibuloy dahil 6 na individual ang subject ng arrest warrants. Magugunitang nagreklamo ang kampo ng KOJC dahil sa umano'y marahas na pagsalakay ng mga pulis sa kanilang mga compound sa Davao at Sarangani, madaling araw ng June 10. Marami umano sa kanilang mga miyembro ang na-trauma dahil sa operasyon na nila ay labag sa batas. Git naman ni PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil, sumunod sila sa police procedure. Sapat din anya ang bilang ng i-deploy na pulis dahil itinuturing umanong high threat si Kibuloy. Malaki ang impluwensya nito sa lugar at may intelligence report na gagamit sila ng human shield para pigilan ang mga otoridad. Pero kinontra ito ng abogado ni Kibuloy at sinabing iligal ang pagpasok at pagkalughog ng mga pulis dahil wala naman silang dalang search warrant. June 10, 2024 is considered as a day of infamy not only for the church members of the Kingdom of Jesus Christ, but for many innocent civilians who were brutalized, traumatized, and lost their loved ones to the callous personnel of PNP, SAF, CIDG, coming from 4 different regional operational groups who without proper justification, legal basis, nor adherence to due process, forcibly broke into their sacred places and homes, purportedly to serve warrants of arrest to Pastor ACQ Apollo C. Kibuloy and his co-accused. Pakiusap ng KOJC sa Senado, tiyakin ang istriktong pagsunod sa patakaran ng PNP ng pagsisilbi ng warrant para huwag malabag ang karapatan ng subject ng operasyon. Kung kinakailangan nila mag-serve, please naman, follow the procedure of the law, the PNP operational guidelines na nakasaad po sa kanila mismong mga memorandum circular. Natalakay rin sa pagdinig ang presensya ng Regional Mobile Force na umano'y nagkakampo malapit sa KOJC compound. Narereklamo ng kampo ni Kibuloy ang deployment ng heavily armed men na nagdudulot umano ng takot sa kanilang mga miyembro. Pero ayon sa Davao Police, kailangan ito para mahanap ang wanted na si Kibuloy at mga co-accused sa kaso. There is a wanted person in the premises of the compound. Nakita natin noong June 10, in-attempt nating iserve ang warrant at hindi nga sir napasok talaga sir dahil talagang napakalaki ng resistance. And we're just very conscientious na bawasan lang ang possibility na makatakas sir. Samantala, nabanggit rin sa pagdinig ang 10 million pesos na reward para kay Kibuloy at tig 1 milyong piso sa 4 na kasamahan nito. Ayon sa KOJC, tinapatan nila ito at nag-alok ng 20 million pesos para sa sinumang makapagbibigay ng detalye sa umano'y taong isinugo para hanapin at patayin ang kanilang lider. Sa August 20, muling itutuloy ang hearing ng komite at kasama sa mga pinadadalaw ang police ground commanders na namuno sa raid operation sa KOJC compounds. Lelay Morano, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan.